pag madamot ka, never mong maiintindihan kung bakit nagbibigay ang isang tao na katulad ni Rosmar. Okay, so ngayong hapon ay kahapon kahapon ng hapon ako ay nagising sa isa na namang malupit na pagpapamalas ng kayamanan at kabaitan nitong isang ng ating binibini na si Rosmar Tan Pamulaklakin. Okay, so nagbigay siya ng mga regalo dito sa isa na namang influencer na sikat din ngayon, yung si Diwata, yung may paresan. At ayon sa mga bali-balita na nababasa ko ay umabot sa halos 5 million pesos ang halaga noong mga regalo na yun nga na ibinigay kay Diwata. At may mga pinamigay pa yata siyang mga 10k each dun sa mga taong nakapalibot dun sa event kasi madaming mga vloggers ang nag-cover. So madami nagpiesta sa views yung mga vloggers na nag-cover noong event. So talaga namang ecosystem. May ecosystem na nabubuo dito kay Diwata at Rosmar. So ito dito sa kay Kuya Bok TV na video, dito pa lang 2.9 million na. Doon sa channel ni Diwata mismo, millions of views na rin yun, malamang. Pati yung ibang mga content creator na gumawa. Kaya makisali tayo! Okay. Magbigay lang tayo ng mga gamitan natin ng Comicsman method itong issue na ito. Kasi despite sa dami ng mga humahanga kay Rosmar, madami pa ring haters si Rosmar. Okay? And naiintindihan ko naman kung bakit nila hate si Rosmar, 'di ba? Kung bakit hindi nila gusto kasi madaming mga nakakainis din talaga kay Rosmar. Ako kasi hindi ako naiinis sa mga ganun pero sa ibang tao nakakainis yun. Yung na-artehan sila, mga ganyan, yung mga mahilig mang-asar si Rosmar, di ba? Yung mga clapbacks ni Rosmar, nakakainis sa kanila yun. Ako kasi hindi. Kasi why would I be mad about some girl on the internet na sumasayaw-sayaw lang naman dati, di ba? Ganun kasi pagkakilala ko kay Rosmar before siya naging nag-boom, naging successful, 'di ba? Parang she was a TikToker back then. Pero napakagaling humasel nitong si Rosmar at she made a lot of things happen for herself. Ito talaga sobrang husay. Believe talaga ako kay Rosmar and I believe na despite dun sa mga criticisms na pwede mong ipukul sa kanya, kasi wala namang taong perfecto like dun sa sinabi kong noong isang content ko previously, I think at the end of the day, net positive itong si Rosmar para sa not just in society but in social media. 'Di ba? So ano ba yung net positive? So maaring may mga hindi ka gusto kasi may mga bagay about a person na maaring maganda, 'di ba? Mga positive things. At saka meron ding mga bagay na sa tao na hindi maganda. So ngayon, titimbangin mo kung alin ang mas nakakalamang, yung maganda o hindi nakakaganda. Pag lumang yung mas maganda kaysa dun sa hindi, di net positive yun. Ibig sabihin, lamang yung mga positive na effects ng tao na yun sa iba. Okay, yun lang yun. So, etong si Rosmar para sa akin ay net positive despite her flaws. Para sa akin, mga minor lang yung parang kung naiinis ka lang sa isang tao, minsan sa'yo na yun minsan problema mo na yun 'di ba? Although may mga times na nang-iinis talaga siya, 'di ba? Okay, so puntahan natin ngayon itong si Rosmar. Ito nga binigyan niya ng mga regalo itong si Diwata. Panoorin muna natin.
Yan oh. Bungkos-bungkos na salapi. Yan, ang daming vloggers. Okay, so yun na muna. Wag na natin. Pabayaan na lang natin mag-play itong video niya sa background. Okay, so itong si Rosmar ay personal na pumunta doon sa pwesto ni Diwata sa paresan niya. At yun nga, binigay niya yung mga regalo niya na 5 million pesos worth. According doon sa mga nababasa ko. Okay, so ang meron pa siyang ano pa yung mga binigay niya, at kasama doon sa mga pinamigay niya would be ano ba to? Yung pera, eto meron pa siyang binigay na aso. Meron pang binigay na aso si Rosmar na tawag dito Saint Bernard na puppy. Sana naman marunong mag-alaga ng aso tong si Diwata. Well, hindi naman sa ano, kasi yung mga ganyang delahi, medyo maarte yan. Kailangan medyo marunong ka, 'di ba? So hopefully ano siya, mabigyan ng pointers ni Rosmar. Kasi si Rosmar, meron siyang pet store dati So, I would assume maalam si Rosmar pagdating sa mga alaga, 'di ba? So, hopefully, kasi ibang klase yung hindi basta-basta Aspin yung itong Golden Retriever. Alam ko medyo sensitive 'yan kasi yung coat niyan mainit ganyan. But I'm sure Rosmar would know how to teach him. Okay? So, isa yan. And then, meron pa daw e-bike. Tapos, ito yung siguro na big item doon sa mga binigay niya. Ito, container house. Na, kasi narinig niya, sabi ni Rosmar, narinig niya, probably dun sa Tony Talks. Kasi napanood ko yung interview ni Diwata sa Tony Talks, na natutulog lang si Diwata doon sa kotse niya pag gusto niyang magpahinga. So ngayon, etong si Rosmar, nagpadala siya ng basically isang room. 'Di ba? So na pwede niyang gawing office, pwede niyang gawing pahingahan doon sa pwesto niya. Ang hindi ko lang alam legit ba yung pwesto ba ni Diwata, may usapan ba sila ng landlord niya dyan, or di ko alam kung anong itsura nung pwesto ni Diwata, but I suppose meron siyang paglalagyan kasi may mga open spaces naman, but di ko alam kung pwedeng magka-problema yan doon sa landlord. Kasi alam ko kahit ganyan yan, kailangan pa rin magtayo ng semento ng mga columns para pagpapatungan niya. Hindi siya basta ipapatong sa lupa kasi kakalawangin yan. Alam nyo na yun kung ano yun na ginawang bahay. Okay? And kung wala siyang magiging problema sa landlord doon sa inuupahan niyang pwesto, this is a great gift, obviously. 'Di ba? Ano pa ba yung mga pinamigay niya? So, yeah, may air condition. Tapos, kung ano-ano pa. Yeah, meron pa palang tour sa loob. Ano bang itsura ng loob nito? So, yan, sineset up na nila ngayon. Di ko alam, bakit ganyan? Bakit pinatong lang? Hindi ko alam kung anong klaseng gagawin niya. At paano kung aalis si Diwata? Buhatin siguro, di ba? And isa pa, yung mga taxes niyan, di ba? Nagtanong ako sa, pwede ka kasing habulin ng BIR kasi hindi naman basta-basta yung 5 million di ba? Na worth of donations. We can consider these as donations kasi. And nagtanong ako sa isang kaibigan natin na abogado at sabi niya ay pwede daw magbayad ng donations tax. And kailangan daw i-file yun within 1 month. And si Rosmar ang magbabayad. Di ba? Rosmar, ikaw ang magbabayad ng donations tax ni dun sa mga regalo mo. So napakaswerte naman talaga nitong si Diwata, kasi naisip ko so magbabayad ng tax si Diwata.
So hindi daw si Rosmar daw ang magbabayad nun, 'di ba? Pero kung gustong bayaran ni Diwata, I suppose walang problema, 'di ba? Um, so eto may mga pinamigay pa siya, may mga pakain pa siya. Hindi ko alam kung ano pang mga ginawa ni Rosmar diyan, but I'm sure this would be a great convenience for Diwata's work. Ano pa ang mas puwede kong sabihin tungkol dito kay Rosmar? Para sa akin kasi 'pag, pinag-iisipan ko kasi siya, meron kasi talagang mga tao na mapagbigay. Alam mo 'yun? Meron talagang gano'n, eh, yung talagang mapagbigay in the in the purest sense of the word. Kasi for sure meron siyang nakukuhang kapalit dito. Kasi si Rosmar is a great, I would consider a marketing genius, eh. Aside from that, itong si Rosmar kasi, mastered niya ang social media. Ilang beses nang nag-viral 'to si Rosmar. Hindi ko maintindihan kung bakit siya paboritong mag-viral. Minsan meron akong nakitang ano, first time na nag-viral niya, nag-selfie lang siya, eh, na naghiwalay ata sila ng ex niya, 'di ba? Tapos nagmomotor sila kasama yung kapatid niya, tapos nag-viral yun. Tapos nakailang beses nang mag-viral tong si Rosmar. And then nung nag-boom yung TikTok, sunod-sunod lalo ulit yung pagiging viral nitong si Rosmar Tan, 'di ba? So ibang klase ang kumbaga paborito siya ng social media, paborito siya ng internet, 'di ba? Mahirap ipaliwanag kung bakit, pero paborito siya ng internet. Teka, ano tayo ng magandang picture niya para sa background. Okay? So, ito. Okay, kasi the thing is, itong si Rosmar kasi, alam niya yung kiliti ng mga masa. Alam niya kung ano yung gagalawin mo para mapansin ka ng masa. Una, maganda naman siya, eh. Una, maganda siya. Tapos, epal siya, 'di ba? Papansin talaga siya, 'di ba? Ito, not to brag but to inspire. Rosmar sucks up to BIR chief, hints of becoming top taxpayer. 'Di ba? So, kasi sobrang nag-boom siya, sobrang yumaman si Rosmar Tan. Kasi, number one, bata pa lang siya, meron na talaga siyang entrepreneurial mindset. Meron na siyang entrepreneurial spirit. Kumbaga masipag siya at saka raketera siya. Sabi niya nagba-buy and sell daw siya doon sa school niya, yung mga ganun, working student. Tapos basta buy and sell ang racket niya dati. And then eventually, nagnenegosyo na siya ng mga kainan, ng pet shop, 'di ba? Tapos gumagawa siya, nag-i-innovate siya ng ano, meron siyang pet cafe, eh, 'di ba? Pwedeng isama mo yung aso mo doon, 'di ba? Tapos meron siyang isawan. Nakita ko yung pwesto niya doon sa ano, eh, doon sa may malapit sa UE doon. Ano siya, 3 unit 'yun. Kasama niya lahat 'yun. Tapos may tindahan pa siya doon. Mahilig siyang gumawa ng mga business. Hindi siya namamasukan. Okay, so yung mindset niya had always been like that since from her younger age. 'Di ba? So that's one thing, and with the opportunity na binigay sa kanya ng TikTok to become famous and have millions and millions of followers, 'di ba? Then kumbaga parang everything just fell into place for Rosmar Tan, 'di ba? Wala na. Binigyan mo siya ng captured market, an entrepreneur like her, ganyan kasipag, ganyan ka epal, 'di ba? Ganyan ka kaganda. Kasi maganda naman si Rosmar, eh. 'Di ba? Ilang million sa 20.3 million followers. 'Di ba? Bigyan mo siya ng captured market na ganyan. Kung hindi talaga yumaman si Rosmar. And sure enough, naging sobrang yaman nga ni Rosmar. And ito, tingnan mo, kita mo yung mga trip niya sa buhay. 'Di ba? And she still enjoys
a lot of the simple life. 'Di ba? Very relatable pa rin itong si Rosmar. 'Di ba? Kita mo, and her husband parang actually parang dahil sa sobrang super achiever ni Rosmar, madaming nang babash doon sa asawa niya eh, pero hindi naman niya kasalanan 'yan eh. Actually, swerte nga niya 'yun, 'di ba? Kasi mukhang okay naman tong ano eh, itong pangalan ito. Nathan, Rostan sila eh. Nathan, 'di ba? Tingin ko he compliments Rosmar para magawa niya yung mga ginagawa niya ngayon, 'di ba? Dati pa TikTok lang 'to eh na there's something about her, how she looks, how she moves na parang nakakaano eh, nakaka-hypnotize. Sabay-sabay na mararamdaman mo 'to eh, nakakainis, na nakaka-hypnotize, na nakakatuwa. Nung una parang batong hinayupak na 'to, 'di ba? Kasi lagi siyang nasa FYP nung bago yung TikTok nung nag-boom nung pandemic for some reason. Tapos ako parang every now and then nakikita ko siya. So, tapos minsan nakakainis siya, minsan naman nakakatawa siya. 'Di ba? Tapos eventually parang naging lumamang na yung nakakatawa. Na lumamang na yung kasi tuwang-tuwa ako yung ano, inaasar niya yung mga basher niya eh. Kasi walang epekto sa kanya yung ano, yung mga pangbabash eh. So, para sa akin kasi relatable sa akin 'yun kasi yung mga nang babash sa akin dito wala din akong paki sa kanila eh. 'Di ba? So parang this girl is impervious sa mga ganong klaseng mga bagay sa internet, mga nonsense, and just wants to do her thing regardless kung ano, kung magustuhan mo ba o hindi. Basta wala ka namang ginagawang masama, 'di ba? Wala ka namang krimen na ginagawa, di goods yun. And soon enough, eto, she has created an empire. She has the ability, yung earning power niya doon sa mga sinasabi is umaabot siya ng 13 million pesos a day. Kumbaga, she earns 13 million pesos a day. Tapos sinasabi niya, 'di ba? 'Di ba? Parang wow. 'Di ba? Tapos she probably has hundreds of millions of pesos and then nag-concert siya sa Araneta ng ganun-ganun na lang. At ngayon, she has the ability to give a present worth 5 million pesos na ganun-ganun lang, 'di ba? How many people do you know na kayang gawin 'yan at hindi lang kayang gawin ha? Madami kasing mayaman kaya nilang gawin talaga 'yan. Pero ginagawa nila talaga. 'Di ba? Magkaiba 'yun eh. Magkaiba yung kaya mong gawin sa ginagawa. Madaming mayaman pero madaming hindi ginagawa 'yan. Well, I suppose you can criticize her for sabihin mo ay ginagawa lang 'yan for the views, for marketing, for hype, and well, for sure nandun din 'yun, 'di ba? Nandun din 'yun, sige, pero at isa pang criticism na sinasabi is parang bakit si Diwata yung binibigyan mo? Eh si Diwata since nag-boom yung ano niya, yung negosyo niya, naging kumbaga sunod yung mga blessings na nakukuha niya from endorsements, tapos yung mga vloggers, ang lakas ng exposure niya, and then yung business niya is booming, and then may nag-franchise ata nung paresan niya, so for sure malaki yung pera na natatanggap ni Diwata ngayon. But so what? Diba? So what? Kung para sa akin kasi, okay, so sagutin natin yan. Bakit sa dinami-dami ng pwede niyang pagbigyan itong mga regalo na to, bakit si Diwata? Okay, bakit si Diwata? Eh, yun nga, mukhang right now, mukhang yumayaman na si Diwata. 'Di ba? So,
puntahan natin itong ginawa ni Rosmar. Itong si Rosmar kasi recently, nagkaroon din siya ng paresan. Gumawa siya ng paresan inspired by Diwata. 'Di ba? And dahil dyan, ayan, original daw siya. Pirated ka lang. So madaming nang bash kay Rosmar. 'Di ba? Na parang epal ka talagang hayop ka. 'Di ba? Gaya-gaya. Tapos tawag dito yung nakiki-hype, everything that you can say to criticize her about that, then kasama na yun, 'di ba? Madami talagang magagalit kay Rosmar na naman. So that's why I think pinili niyang bigyan ng regalo si Diwata kasi tingin ko magbo-boom din tong paresan ni Rosmar, 'di ba? Kasi si Rosmar sanay sa sanay sa mga kainan niyan 'di ba? Yun ang business niya dati. So si Diwata nabigyan siya ng idea. So I suppose gusto niyang mag-thank you kay Diwata kaya siya yung nabigyan niya ng mga regalo, 'di ba? And para kasama na rin din yung self-promotion niya for sure kasi hindi hindi maiiwasan yung epekto na yun 'di ba? Hindi mo maiiwasan magkakaroon ka talaga ng ganong epekto. And but at the end of the day, nakapag-thank you siya, nakapag-promote siya, may natulungan siya, 'di ba? Yung mga tambay doon natulungan niya May isang lalaki ngang umiiyak, may dalang aso, 'di ba? Nabigyan siya ng 10K. Yung mga vloggers kumita rin dahil sa kanya. 'Di ba? So ang daming nakinabang doon sa ginawa ni Rosmar. And tayo, may iba na nanonood dito na may na-inspire, may nainis, 'di ba? Merong humanga, merong na tawag dito, na-discover si Diwata, 'di ba? Na pwedeng meron pala doon mo, na-curious siya. Punta tayo kay Diwata. Ano bang meron doon? Bakit siya binigyan ng regalo ni Rosmar? So, again, it is an ecosystem. And at the end of the day, kung titimbangin mo lahat ng mga elemento, para sa akin, net positive pa rin. 'Di ba? Despite having things that you can criticize about what happened. Okay? And isa pang aspect siguro nito na nakikita ko is aside from being tawag dito, a business savvy individual, Rosmar is also very competitive. 'Di ba? Napaka-competitive din ng utak nitong si Rosmar. At ang kaaway niya ngayon, well, quote unquote kaaway. I think nagdemandahan sila, so I suppose kaaway niya rin talaga. Itong si Miss Glenda na napakaganda, na-meet ko 'yan nung December. Na-meet ko siya. I have nothing bad to say against her. 'Di ba? Also with Rosmar, wala akong dahilan para magalit kay Glenda o kay Rosmar, 'di ba? They're both beautiful and successful. Anong kagalit ko dun? Pero etong si Glenda kasi rival siya noong beauty products. Pareho silang nasa beauty products industry ni Rosmar, 'di ba? And magkalaban sila. They are rivals, bitter rivals. Tapos si Glenda, nag-concert siya sa Araneta. Itong si Rosmar din nagpakabog. Nag-concert din siya kahit hindi siya marunong kumanta. Di siya, parang mediocre lang yung sayaw niya. Basta nag-concert ka, magko-concert din ako. Di ba? Ganon ka-competitive tong si Rosmar. And itong si Glenda, nagbigay siya ng van kay Diwata. So, di ba? So, tapos ngayon, inaasar siya, si Rosmar, sabon lang ang ibibigay. 'Di ba? Tingin mo ba si Rosmar she's gonna
take this sitting down, sabon lang ang bibigay mo. Ganun, 'di ba? Ganun, sabon lang ang bibigay ko. Hintayin niyo ko, 'di ba? O yan, so ganito. May ibibigay na rin siya kay Diwata. And then, boom, meron na siyang van, container van na bahay na pahingahan ni Diwata. And kumbaga, she outdone her competition. 'Di ba? Ang daming ganun bumanat si Rosmar kasi. Kumbaga, hitting multiple birds with one stone. 'Di ba? Ibang klaseng tumira tong si Rosmar kaya nakakabilib din talaga. 'Di ba? Napanis niya yung rival niya, nakapag-promote siya, madami siyang natulungan, 'di ba? Anong po problemahin niya? A few people who was pissed na nayayabangan sa kanya. Hindi na, oy, 'di ba? Mas lamang yung positive sa kanya. At the end of the day, Diwata gets more opportunity for himself to prosper his business. 'Di ba? Nasa sa kanya na 'yon kung mangyayari 'yon o hindi, 'di ba? And I think Rosmar, doon pa lang sa publicity nito, bawing-bawi na siya eh. 'Di ba? 5 million pesos, magkano lang naman 'yung pag nag-advertise ka. 'Di ba? Dito pa lang millions of views lahat ng naggagawa ng content dito. 'Di ba? Sana maka-million views din ako, Rosmar Tan. Okay? So, 'yun. Ano ang mga iba pang pwede kong sabihin tungkol dito? I was saying kanina na yung may mga tao kasi talaga na mapagbigay, 'di ba? At saka yung mga naiinggit sa kanya, madaming mga naiinggit. Most likely hindi nila maiintindihan 'yun kasi hindi sila mapagbigay. Most likely, hindi ko sinasabing lahat, 'di ba? Iba yung napipilitan kang magbigay eh. Iba yung may responsibilidad ka na magbigay, 'di ba? Iba yun doon sa nasa puso mo talaga na magbigay, na parang walang dahilan, ililibre mo bigla yung kaibigan mo ng magla-lunch, 'di ba? Tapos wala kang balak isumbat yun. Just having that pure, siguro you can say satisfaction, not even joy eh. Just having the parang wala lang, gusto ko lang actually for no reason. Kasi I believe ganun din ako eh. I'm not as big a giver as Rosmar, pero siguro kung may ganyan din akong pera, magiging ganun din ako eh. 'Di ba? Kasi madaling magbigay kung nasa ugali mong magbigay. 'Di ba? Yung wala kang aalalahanin, bigay ka lang ng bigay. Hindi mo binibilang yung binibigay mo. Wala kang inaasahang kapalit, 'di ba? Basta nagbigay ka. Either it's time, either it's money, either it's a favor, 'di ba? Kasi yung let's say pagwawalis kita, 'di ba? O kaya pagdo-drawing kita. Mga ganon, bigay din 'yun eh kasi it's effort. So, and those things have value, or just having time to talk to you, samahan ka, 'di ba? Those are traits of a giving person. And kung si Rosmar, para sa akin, obviously, kasi ang tagal niya nang ginagawa yan eh. Meron kasi talagang ganun. Let's say, hindi ka mapagbigay, kumbaga madamot ka, yun. Pag madamot ka, never mong maiintindihan kung bakit nagbibigay ang isang tao na katulad ni Rosmar. Hindi mo talaga maiintindihan yun. To you would always think na, ay, ano yan, may ibang gustong mangyari yan, 'di ba? Meron niyang nagbibigay lang yan dahil ganito, dahil ganyan. Of course, may mga taong ganun talaga, 'di ba? May ganun din talaga, pero I suppose you can assess people. I suppose it would depend on your personal judgment kung tingin mo ay tunay na mapagbigay talaga yung isang tao o susumbatan ka lang pagdating ng panahon, 'di ba? I suppose
nasa discretion mo na yun. Pero what I'm saying is that people like that exist. May mga tao talagang mahilig magbigay lang talaga ng walang kapalit. 'Di ba? Ikaw na bahala kung i-judge mo yung tao kung naghihintay ba sila ng kapalit o hindi. Pero ang sinasabi ko lang, kung madamot ka, hindi mo may intindihan kung bakit nagbibigay si Rosmar, and you will always think ill sa mga intentions niya kung bakit siya nagbibigay. Okay, so yun. I suppose yun ang aking take dito sa kay Rosmar. Yung creative thing, wag na nating ano yan, beyond human think, iba na yan. Dito na lang tayo sa iba. Dito tayo hanggang philosophical think at ideological. Okay, so yan ang Comics Man Method. At si Rosmar Tan, Rosmar lang malakas. Paalam.